Where your treasure is, there will your heart be also. Matthew 6:21. Hello lovely people all over the Philippines, the world. Kumusta kayong lahat? Welcome back to the channel, the Surigao Sun, for another minutes of treasure analysis and discussions. Ako'y mag-shout out muna sa lahat ng aking avid followers. Sa Luzon, kumusta kayong lahat dyan? Sa Visayas, maayo na adlaw. At sa Mindanao, buenas tardes. And of course, how can I forget our fellow Katiats in abroad, dyan sa Middle East, in United Arab Emirates. At dyan sa Canada, California, also in New Zealand, in Switzerland, also in Australia, Korea and Taiwan, Indonesia and Malaysia. Kumusta kayong lahat? Sana ay nasa magandang kalagayan, kaisipan at katawan kayong lahat dyan. Ngayon, atin ang tatalakayin itong treasure marker na sa tingin ko ay legit marker, itong snake symbol for Yamashita Treasures. Okay mga katiats, meron na naman tayong i-analyze ngayon na markers. At ito'y magandang treasure marker. Ito ang ulo ng ahas. Bakit ko nasabi na ito'y ahas? Kasi meron siyang mata, dalawa. At kung ito may kamay, ang kahulugan ay halos pareho din ang kahulugan ng kamay at ng ahas. Ang ahas lang ay merong distansya siya. Ang kamay naman ay treasure under. Ang ahas medyo nag-point siya ng merong kunting distansya, merong layo ang treasure galing sa marker na ulo ng ahas. Tingnan natin ang ibang pang mga litrato dito. Ito naman, ang palagay ko dito ay ito ay clock face, meaning to say ito ay orasan. Ito yung mahaba, yan ang 12 o'clock, ito ang 9. Bakit ko nasabi yan? Kasi meron siyang mga dot. Ang mga dot ay nagsimbolo yan ng lalim o distances. Mamaya atin ito tatalakayin, balikan natin yan. Puntahan muna natin ang kahulugan ng ahas. Okay, so lesson 101 tayo, snake symbols. Ating lakihan kunti ito. So ito ang mga kahulugan ng ahas. Kung nakapulupot ang carving na ahas sa bato, yan ay jackpot. Kasi sa baba niyan mismo ang treasure. Treasure is buried underneath this symbol. Itong nakita natin ay ito yun, yung maliit or putol na ahas. Ang ulo niyan ay nag-point. Kung pataas, yan ay sa kahoy or sa bundok. At kung pababa, treasure under or treasure in front. Okay, itong number 8 naman na snake or the golden snake, pareho pa rin ang kahulugan sa nakapulupot, treasure underneath. Ito naman itong wild snake na nakapulupot na nakatagilid, medyo may distansya pa ang treasure cache or itong tinatawag na chest. Gold chest, yung kaban or kahon ng treasure ay medyo malapit lang pag ganyan na symbol. Okay, so in general, ang snake ay pointer siya ay modified arrow. Karamihan ng snake symbol ay ang treasure ay nasa itaas ng bundok. Ang tinuturo ng snake palagi ay paitaas, pabundok. Ngayon kakaiba itong nakita natin kasi pababa ang turo ng snake. Kaya atin balikan muna yung itong clock face. Okay, ano nga ba ang kahulugan yan? Okay, ang clock face, yan ay relo. Ang substitute yan sa kompas. Palaging nakaganyan yan, ang dalawang kamay niya. At kung meron kayong makita mga dot dito, ang kahulugan yan ay kung ito'y alas 3, ito'y alas 4. Kaya itong nandito na dalawang dot, kung lagyan natin yan ng relo dito na bilog, ito'y alas 3 dito, so ito'y alas 4.
ang alas 6 kasi ay south. So nasa southeast siya ng 45 degrees kasi nagaganyan yan. Ito ang east, and then 45 degrees ang angle. Yan ang sikreto ng itong clock face o relook sa treasure hunting. So para mahanap ang item na ito, itong nilagay nila dito, ay tingnan natin ang anggulo, alas 4, meaning 45 degrees north of east. Ngayon, ang distansya ay malalaman sa dot. So this can be 10 meters distance kasi bawat dot ay 5 meters. So punta tayo doon sa southeast ng 10 meters at doon magtestig. At dito naman guys sa alas 12 ay meron siyang dalawang dot. Yan naman ay item. Dalawang kahulugan yan, item at distansya. Ngayon, hindi siya eksaktong norte. May angle siya na 10 degrees yata ito. Mga 10 degrees lang yan na angle ng northeast. Northeast angle ng 10 degrees. So ang kanyang angle, kulayan natin ng pula, ay ito. Ayan, so dito siya banda, papunta doon ng 10 meters pa rin kasi merong dalawang hole. Ngayon dito sa alas 10 yata ito, sa alas 10, 45 degrees of south. I'll make that twist at northeast. Ito yung northeast dito. Make that northwest kasi west naman dito sa alas 9 ay west, so norte sa alas 12. So northwest of 45 degrees ay meron tayong item na going to northwest 10, dalawang bilog siya, so ganun pa rin 10 meters papunta rito. Kaya sa 10 meters of northwest 45 degrees ay mayroong item. Dito wala ng mga bilog, so wala na sa banda rito. Yan ang sikreto ng clock face. Sana ay may time ako magawa ng video about clock face and compass, kung ano ang pagkapareho nila or similarity sa paggamit. Doon sa Golden Boy channel ko, doon ang mga technique doon ko ituturo, kasi dito sa ating Surigao-san ay puro na lang ito analysis or decoding of your treasure markers. Okay guys, kaya i-subscribe nyo rin ang Golden Boy Real Guide to Treasures kasi nandun ang mga symbols, mga markers at mga technique kung paano makuha natin ang mga item. Alright, so puntahan na natin itong kamay. Okay, so paano nga ba natin hanapin ito? Hindi ito kamay, sa palagay ko ay ahas. Meron siyang dalawang ganyan mata. So putol na ahas. Ayan. At ang ahas ay meron siyang distansya. At kung kamay yan, kung yan naman ay kamay, automatic na kung saan nagtuturo ang kamay ay doon maghukay. So sa harapan nito, kung yan ay kamay, ngunit kung yan ay snake, mag-travel pa tayo ng kunting hakbang lang. So ano bang indicator dyan ng kanyang distance? Okay, kung ang mata yan ay gawa ng tao, pinakamalayo yan ay 20 meters. Kasi ang guhit niya ay 10 meters each, pero kung maiksi na guhit, pwede siya 1 meter lang. Kaya 2 meters to 20 meters ang ating test dig. Okay? At ito'y sa tingin ko ay talagang gawa yan ng tao. Kasi naporma siya. Okay, at ang pagtingin ng direksyon sa ulo ng ahas ay gagawa tayo ng imaginary arrow sa ulo ng ahas. So kunin natin ang sentro ng ulo, yan ang kanyang dila. Tapos gagawa tayo ng V, ganyan. And then kunin naman natin ang kanyang katawan, and then itama natin dyan sa dulo. At dyan tayo kukuha ng alignment.
o itong linya para doon tayo maghukay kung saan eksaktong nakaturo yan. So ang snake ay hindi siya treasure undersign, so meron siyang distansya. At sa estimate ko, mag-start tayo sa 1 meter dito ng hukay, test dig of 2 meters deep. Ito'y 1 meter, at then pangalawa sa hukay din tayo sa 20 meters. Ngayon kung wala sa dalawa, so X na itong dalawa guys, walang nakita nyo sa 2 meters, so X na. Kunin natin ang kalagitnaan ng dalawa. So 10 meters ang ating pangatlong test dig. Sa harap yan ng ahas na marker. Okay, so ano ba ang meron ang ahas? Okay, dahil sa yan ay maiksi lang na ulo ng ahas, putol, ang kahulugan ay malapit lang. Kaya 1, 10, and 20. 10 dito, 1, 10, and 20 meters, tatlong test dig. At kung yan ay mahaba na ahas, ay medyo malayo-layo. Minsan ang ahas ay sinusukat sa kanyang length. Kaya pangalawang method sa pagkuha ng distansya ng ahas na marker ay kunin ang kanyang haba. Example, ang haba niyan galing sa kanyang ilong, at dito, example lang ito guys ha, yan ay 10 inches. Kung yan ay 10 inches, therefore, sa ating conversion, that will be 10 meters na. Magiging 10 meters ang 10 inches. So tama tayo sa pangatlong hukay, 10 meters. So eksakto. At kung mangyari na yan ay hindi 10 meters, kung yan ay 9, okay, sabihin natin na hindi naman siguro 9 yan. Siguro sa tingin ko ay nasa 14. Okay, so 14 inches, 14 meters. So equals 14 meters ang 14 inches. Ngayon, pasok pa rin siya sa distansya na atin kanina na-analyze, kasi 20 meters ang pinakamalayo dito sa ating unang analysis. Nakabase yun sa dalawang guhit sa kanyang mata. Okay, pero dito pag sinukat natin sa proportion ng snake, lumabas na it's either 10 or 14 meters ang layo. At pasok pa rin siya sa tatlong distansya na ito. Alright guys, sana ay nakadagdag ako ng konting ideya o kaalaman sa inyong approach or sa inyong strategy sa paghukay ng Yamashita treasures. Kaya lang, ingatan ang ating kabundukan, huwag iwanan na itong nakatiwangwang lang ang mga hukay natin, kasi merong mahuhulog dyan na mga taong dumadaan na inosente at tuloy wala nang magpa-treasure hunt sa atin kung ganyan ang mangyari, kasi magagalit na yung mga tao sa kabundukan. Okay, ako'y magpaalam na. May the fortune be with you guys. Take care of yourselves and don't stop chasing for that golden dreams. Ciao!